Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Attorney, I don't know if I could ask this, without violating any existing court laws, hindi po ka abogado. Attorney, meron bang tag doon na the petition for habeas corpus, ano po ba yan? Can it be granted? After all, sir, wala na po sa jurisdiction ng Pilipinas sa itong si Pangulong Duterte, International Criminal Court. Tapos, sir, in the event na mag-grant ba, do you think papayag kaya na i-turn over ng ICC yung kung may kaso sa kanila si dating Pangulong Duterte, sir? Well, tama ka at yung paningin ng maraming abogado na pagdating sa petition for writ of habeas corpus, mukhang moot na. Kasi kahit naman i-grant yan ng Korte Suprema, wala naman silang jurisdiction at wala na rin tayong kakayanan na kunin uli ang dating Pangulo from Netherlands at dalhin dito. Kasi ang ibig ko sabihin yan, pag pinagbigyan yung petisyon mo, uutusan ng gobyerno na dalhin yung taong naaresto sa korte at explain mo sa korte bakit ito naaresto at anong basihan ng kanyang pag-aresto. Apo. Maaring i-explain mo ngayon ang basihan ng kanyang pag-aresto, and I think the government can very well do that. Pero yung ibabalik at dalhin sa Supreme Court, legal impossibility na yon. Sapagkat yung ICC, alangan naman, ibabalik, makikinig sa Supreme Court at dadalhin dito, nasa custody na yan nila. Nag-issue sila ng valid warrant of arrest as far as ICC and international law is concerned. They acted within the bounds of law. So, medyo may hirapan. It will be, I think the Supreme Court will just put itself in a bind kung uutusan ang Republika ng Pilipinas na dalhin sa kanila yung yung taong nandun na sa ICC. Medyo malabo yan. And I hope that can be avoided. We don't know what the Supreme Court will do, pero sana as soon as possible, kasi that's the essence of a petition for a writ of habeas corpus. Hanggat maaari, madalian yan. Kasi ang purpose lang naman yan is para malaman na okay pa yung tao, buhay siya, hindi naman siya nabugbog, hindi naman siya na-torture, at ipaliwanag kung bakit nakadetain siya. For all intents and purposes, alam naman na lahat kung nasaan siya, okay naman siya doon, at alam na kung bakit siya in-arrest. At siguro gagamitin din itong kaso nito, pagkakataon, para questionin din yung pagka-aresto. So, but these are just mga legal issues na. So sana huwag nang patagalin ng Supreme Court. Kasi that's the essence of a habeas corpus petition.